Yo, what's up, boss? Crane in the house. At ngayon ay mag-reaction video tayo ng horror. Ang pinamagatan ay walong isinumpang laro by Sir Crips. Ngayon, wala na tayong hintay na. Tarayin na natin ito. Baka tarayin pa ng iba. Halos lahat ng tao sa mundo ay mahilig sa thrill at excitement. Kaya naman gustong-gusto natin ang mga games at sports. Pero alam mo ba na may ilang mga tao na ang nagustuhang laro ay hindi pangkaraniwan? Ito ay yung mga laro na tinatawag na paranormal games. Natampok natin ngayong gabi at bagamat tatalakayin ko ay hindi ko inirerekomenda na gawin ninyo. Dahil kung totoo man ito o hindi ay mas mahalaga pa rin na ligtas kayo. Simulan na natin. Gumagalaw yung buwan niya. Ang Charlie Challenge ay isa sa pinakamadaling gawin dahil kailangan mo lang ng isang papel at dalawang lapis at pwede mo itong gawin kahit mag-isa ka lang. Pero gayunpaman, hindi ko sinasabing subukan nyo ito dahil may mga kwento-kwento na merong napapahamak sa yes larong ito. Dahil may iba silang natatawag o Yung yes or no lang na tapos magkailangan mo na ng dalawang lapis. Tapos pwede ka na tumawag. kaya naman ay nakakalimutan nilang isara ang laro. Ang goal ng larong ito ay tawagin ng demonyo o espiritu na may pangalang Charlie para magtanong ng mga bagay kagaya ng mga nangyari sa nakaraan at mga mangyayari pa lang sa hinaharap. Bago simulan ng larong ito, kailangan mong i-balance sa gitna ng papel nang nakakross ang dalawang lapis at sulatan ng papel ng salitang yes at no. Matapos nito ay kailangan bigkasin ng player ang salitang Charlie, are you there? Sinasabing matapos itong bigkasin ng player ay kusang pipihit ang lapis at ituturo nito ang salitang yes na nakasulat sa papel. Sa oras di umano na sumagot na si Charlie ay maaari nang magbigay ang player ng kanyang mga katanungan. Pero dapat hindi makalimutan ng player na tapusin ang laro sa pamamagitan ng pamamaalam kay Charlie. Dahil kung hindi niya ito gagawin ay hindi na siya lalayuan ng demonyo. Baby Blue. Minsan ko na naitampok sa isa sa mga videos ko ang Baby Blue Challenge. Pero dahil ang topic natin ngayon ay paranormal games, ay ipapaliwanag ko ito ulit. Parang mag-ano ka ng baby, tapos nakaharap ka sa sarili. Pero hindi ko ito nagagawa. Try natin. Pero syempre, kailangan safety first muna, mga guys. Simple lang ang larong ito at kailangan lang ng player ng isang kandila at salamin sa isang CR o kwarto na patay ang mga ilaw. Pero kailangan itong gawin ng player sa eksaktong alas 3 ng madaling araw. Ang player ay haharap sa salamin habang kumikilos na parang may kalong-kalong at pinipigkas sa mga salitang Baby Blue, Blue Baby ng 13 ulit. Matapos di umanong banggitin ng mga salitang ito ay mararamdaman o makikita ng player sa kanyang braso ang isang sanggol na susundan ng paglito ng isang babae sa salamin para kunin ang sanggol. Kailangan mo di umanong i-flash o ihagis ang sanggol dahil kung hindi mo ito gagawin ay may mangyayaring masama. Matapos nito ay kailangan mong hipan ng kandila para tapusin na ang laro. Bloody Mary. Gusto mo bang malaman at makita kung sino bang mapapangasawa mo o makakatuluyan sa hinaharap? Ay ano ka dito eh, 13 times mo sasabihin Bloody Mary. Posible di umano itong mangyari sa pamamagitan ng Bloody Mary. Pero kagaya ng iba ay hindi ko din inirekomenda na gawin nyo ito dahil baka habang buhay na kayong guluhin ng kung ano mang matatawag ninyo. Simple lang ang kailangan ng player sa larong ito. Isang salamin, kandila at isang kwarto na patay ang mga ilaw. Sisimulan ng player ang laro sa pagtatapat ng kandila sa salamin at pagtitig dito. Kailangan ng player bigkasin ng salitang Bloody Mary ng ilang ulit hanggang sa unti-unti nitong maramdaman ang paglamig ng buong paligid. Sinasabing matapos mo itong gawin ay unti-unti mong makikita sa salamin ang iyong magiging kabiyak. Pero kailangan mo agad tapusin ang laro bago magpakita ang babaeng multo na si Bloody Mary. Para sa kaligtasan ng player, kailangan nitong patayin ng kandila at buksan ang mga ilaw pagkatapos ng laro. Kailangan din ng player na agad-agad umalis ng kwarto at maglibang upang maalis ang negatibong enerhiya na nakuha niya sa paglalaro nito. Basta yun, itong si ano bang vlog na napanood ko. Si Goldie G.
Shoutout kay Miss Goldie. Yun nga, sa vlog niya ginawa niya ito. Naging success siya pero biglang nagdugo yung ilong niya biglaan yung pagkatapos ng vlog niya. Darumasan. Ang larong Darumasan ay mula sa Japan pero sumikat ito at kumalat sa iba pang mga bansa. Sa larong ito ay tatawag ka ng isang babaeng espiritu na susunod sa iyo at unti-unting lalapit, pero dapat ay hindi mo ito hayaan na mahawakan ka dahil sa oras na mangyari ito ay may mangyayari sa iyong masama. Para gawin ng larong ito, ang player ay kailangan maupo sa bathtub ng madaling araw at pumikit habang binibigkas sa mga salitang Darumasan fell down ng 3 ulit. Matapos nito, Namatay ulit. sinasabing habang nakapikit ang player ay makikita nito sa isip niya ang isang babaeng multo na bumababa sa bathtub. Kailangan ng player na lumabas ng banyo at matulog bilang bahagi ng proseso at kinabukasan ay magsisimula na ang laro. Sinasabing susundan ka di umano ng babaeng multo kahit saan ka man magpunta at makikita mo lamang ito sa gilid ng mga mata mo. Patago itong unti-unting lalapit sa iyo hanggang sa tuluyang kanyang mahuli. Pero ang goal dito ay dapat hindi mahuli yung player at matapos na maayos ang laro. Sa tuwing magpapakita ang babaeng multo, kailangan banggitin ng player ang salitang tumare o stop para unti-unti itong manghina. At para tapusin na ang laro, kailangan naman ng player na bigkasin ang salitang kita na ang ibig sabihin ay pinapakawalan na niya ang babaeng multo. Midnight Man. Ang Midnight Man ay isang laro na kung saan ang player ay tatawag ng isang espiritu na tinatawag na Midnight Man sa gitna ng gabi para humabol at humanap sa kanya. Ang goal sa larong ito ay hindi siya mahuli hanggang sa pagpatak ng 3:30 ng madaling araw. Para gawin ang larong ito, kailangan mong patayin ang mga ilaw sa inyong tahanan at magsindi ng isang kandila. Sumunod ay kailangan mong isulat ang pangalan mo sa isang pirasong papel at tusukin ng karayom ang daliri mo para patak. Kailangan mong kumatok ng 22 ulit sa isang kahoy na pinto habang tinatapat dito ang papel. Pagkatapos mong kumatok, kailangan mong buksan ang pinto, patayin ang kandila, isara muli ang pinto at muling sindihan ang kandila. Kailangan mo rin magbaon ng asin at lighter sa pagsisimula ng laro dahil ang asin di umano ay pwede mong magamit para di makalapit sa iyo ang Midnight Man. Pero ang pinakamainam ay magtago at manatiling malayo sa Midnight Man para magtagumpay ka sa larong ito. At sa oras na pumatak na ang 3:33 ng umaga, ang laro ay tapos na. The Devil's Game ulit. Sa pangalan pa lang ng larong ito ay tsak na matatakot ka na. Pero ayon sa nabasa ko, sa larong ito ay pwede kang tumawag ng demonyo para magtanong dito tungkol sa hinaharap. Pero dapat ay maiwasan mo na makipagkasundo dito hanggang sa matapos ang laro. Para simulan ng larong ito, kailangan mo maghanda ng asin, 7 kandila na puti o pula, lighter, pulang tali at isang salamin, pero dapat ay wala kang dala na kahit anong electronic device. Hindi ito kagaya ng mga naunang laro dahil kailangan mo itong gawin sa isang simbahan at mas gagana di umano ito kung lalaroin mo ito sa kabilugan ng buwan. Simple lang ang proseso para Gagana lang yung larong yun. Pag bilog yung buwan. Mas larong gagana. dito. Una ay sisindihan mo ang mga kandila at haharap ka sa salamin. Dito ay hihilingin mo na magpakita ang demonyo at kung sakaling magpakita na ito sa iyo ay kailangan mo itong hamunin na maglaro ng question and answer. Papayag ang demonyo sa hamon mo pero dapat ay maging maingat ka hanggang sa matapos ang laro. Dahil ang demonyo ay likas na mapandin lang at maaaring magbigay ng mga kasunduan na hindi mo dapat sang-ayunan. Hide and seek. Pamilyar ka ba sa mga pelikulang kagaya ng Chucky at Brahms the Boy? Na kung saan ang mga manika ay gumagalaw at may kakayahang manakit ng tao. Sa larong The One Man Hide and Seek ay maaaring mo di umanong maranasan ang pakiramdam na merong possessed doll sa loob ng tahanan mo. Para gawin ang larong ito, kailangan mo ng isang manika at tanggalin ang laman nito para palitan ng bigas at kapiraso ng kuko mo. Matapos nito, kailangan mo itong tahiin sa pamamagitan ng pulang sinulid at bago mag-alas-3 ng madaling araw, kumuha ka ng isang planggana. Share ko lang. Kasi parang maganda rin mag manika, collection. Pero wag naman yung malatsake, ganun. Na puno ng tubig at ilubog mo dito ang manika. Sa pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, bigyan mo ng pangalan ng manika at banggitin mo ito sa kanya ng 3 ulit. Pagkatapos nito,
Kumuha ka ng isang basong tubig at lagyan mo ito ng asin. Inumin mo ang tubig pero wag na wag mo itong lulunukin dahil gagamitin mo ito sa pagtapos ng laro. Kailangan mong buksan ang TV at patayin ang mga ilaw bilang opisyal na pagsisimula ng laro. Sa oras na mag-umpisa ng magloko ang telebisyon ay nangangahulugan nito na may sumanib na sa manika. At pagkakataon mo na ito para hanapin ang manika dahil kung titignan mo ito sa planggana ay wala na ito. Sa oras na mahanap mo ang manika, kailangan mong ibuga dito ang tubig na nasa bibig mo. Hawakan mo ito agad at sirain ang pulang sinulid. Para tapusin ang laro, muli mo itong ilubog sa planggana, patuyuin at sunugin. You said the chair. Ito yung upuan na gumagalaw. Oh my gosh, the chair's moving. The chair's moving. The chair's moving. Pakuha na. Pakuha na sila. Ouija board. Ito yung nakakatakot. Ouija board. Ang Ouija board o Spirit of Tiglas na siguro ang pinakasikat na paranormal game sa buong mundo. At marami na rin pelikula ang nag-feature sa larong ito. Simple lang ang larong ito May at Ouija board kailangan mo daw lang ng isang Ouija board. Judy Ann Santos. Yun, horror din yun eh. Kaso yun may may pumapatay na ahas. Kambal sila. Na pwedeng printed o kaya naman ay DIY lang. At syempre, kailangan mo din ng isang salamin o baso na siyang hahawakan ng mga players. Pinaniniwalaan na may kakayahan ng Ouija board na tumawag ng mga espiritu o demonyo at maaari mo silang makausap sa pamamagitan nito. Pero katulad ng ibang laro ay kailangan mo itong tapusin para makaligtas ka sa anumang kapakamakan na pwedeng idulot nito. Ang Ouija board ay pwedeng laruin ng solo o kaya naman ay grupo na kung saan ang mga player ay hahawak sa baso at tatawag ng espiritu. Matapos di umano na pumasok ang espiritu sa loob ng baso, ito ay kusang gagalaw at magbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng mga letrang nakasulat sa Ouija board. Sa oras di umano na magsimula na ang paggalaw ng baso ay hindi mo na ito pwedeng bitawan kahit ano pa man ang makita mo o marinig mo sa gitna ng laro. Dahil kung bibitawan mo ito ay makakawala ang demonyo o espiritu at hindi na kayo lulubayan ito at habang buhay kayong guguluhin. Meron ako nabasa tungkol sa board na nung unang magawa ito ay tinanong nila kung ano ang gusto ng board na itawag sa kanya. At sinabi nito sa pamamagitan ng mga letra sa board ang salitang Ouija. At idagdag ko lang din, ang Ouija board ay ibinibenta sa ilang mga toy stores dahil para sa ilan ay laruan lamang ito at wala itong kakayahang tumawag ng espiritu o demonyo kagaya sa mga kwento. At dito na nagtatapos ang ating video. I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion dahil gustong gusto kong nagbabasa ng mga comments at baka yan na ang susunod ng ating reaction video. Yan, kung natakot kayo, please like, comment, and share, and subscribe. Boss Kwame, peace out.